Pare, kapitbahay niya yung isang bed. Thank you. Ha? Kapitbahay niya yung Nalaman natin kung paano karumi. Nagpa-park ng maayos. Nagsuntukan na ba kayo ng bata kayo? sa bunutan. Abang na naman. Sa Bigger Village. Sa... Hindi mo sasabihin yung kung saan siya nakatira, pero bibigay mo yung address. Hindi na makapag-jogging yun. Kita na lang nag-jogging sa... Sabi mo yan? Sabi mo yan? Check out. Check out. 1, 2. Kamusta yung sleep? Thank you. Parang hindi ba ba? Para dyan pala yun. Oo, jogging siya na. Kaya ko ituloy yung bahay. Tuloy. Bago na rin, no? Mag-interview ng aplikante, no? May ganito pa, no? Mag-interview kami aplikante. So, Oo nga, no? sana yung huling pag-perform. Mga bakalayan mga kasi. So, ano mga tugtugan nyo? Ang sabi dito, So, pansin namin ko, ang dami nyo pogi sa banda, ha? So, sino may mag-girlfriend na dyan? Hindi ba lang naman yung format? Lagi ba naman yung format sa Cool Paris pala? Ganito na ikaw sa nandiyan ng dalawa. Ayan, gan. Thank you, ah. Paano naman? Kasi sa mamahaling mga gitarang yan, hindi nila afford mag-isa yan, di ba? Kailangan ng assistance na May pinagkakakitaan ka ba? Oo, ako, kaya ng great job niyo yung mga gitara niyo. Kailangan niyo ng financial assistance. Effects, mahal yan. Kailangan assistance. May gig ba kayo kada sino? Oo, Bebesitas. Yan ba? Babalik siya, babalik. Babalik ka? Kami na po-pusher. Pusher. Pusher. Anong binili ni Ivan na gitara sa'yo? Ano nga yun? Ibus. PG-20. Ibus PG-20. Patay guto. PG. Benta mo na nga iba Tapos sa mga yan. Nag-guess namin yung ultimate movie, diba? Tinanong namin kung ano yung sino mga nakasama nila sa backstage. Ang sabi nila Metallica. Wala kang nakuha tamang sagot nila. Tapos sa may kawayan, oo. Sa may kawayan daw yun. Ay, kalungkit. Sa kalungkit daw nila kasabay Metallica. Private event. Parang duran-duran sa may video. Malay natin, pero Lebron. December 5 ang release nito. December 5 ang release. Kaya pa. Kaya pa natin pumunta. Nakuha na ano, networking. Si yung ano, SB. Nakuha ng event nila. Alam ba nila? Yung ano, yung shot na ni Rian Ramos. Ayan. Guys, right? So, yung December 5 pala release natin ng episode. So, kung may mga gigs kayo or mga announcements sa mga tao or listeners, pwede nyo sabihin yung mga gigs. Check na lang sa page na yung kasi. Di namin memorize eh. Check nyo na lang sa social media. Mamaya, sinas kami. Hindi na. December 23, Madison Square Garden. December 25, Burgers. Kasama namin yung mga Bon Jovi. Pero si Armando naniniwala siyang nangyari yun eh. Oo. Nakasama yung Metallica. Oo. Ikaw na naniniwala, di ba? Sa kalupit. Isa lang ba item nyo? Hindi tayo sa store. Siya lang yung use, siya lang yung pusher nila eh. Okay, anytime now. Para makahabol
Umabot pa sila sa gig, 4 p.m. So, Hindi pa yun? Hindi pa ba yun? Gabi pa ba yun? Bumalik naman Ano, guys? Hindi kayo pa Ayun, pwede pa kayo makapag-stay dito. Pwede pa kayo tumambay kasi Christmas party namin. Yun nga yung hinahanap namin, di matatapos. Sakto, wala kami house ba? Dinner natin, hindi tayo gagastos sa dinner. Oo, maglasing na rin kayo dito. Wala tayo tumutog. Kita niyo yung camera dito. So, kayo na lang entertainment ng Christmas. Oo, hindi Punta kayo tumayo dyan. Kaya naman tayo gusto kasi. Buha ka ng tubig. Meron. Hello, good afternoon. Sige nga. Tuloy po. Tuloy po. Tuloy po kayo. Ready, Manny? Madali mag-top 5 na po. Last test din at pansin natin. Bago siya. Hindi mo kaya anak na. Alak, gusto nyo alak? Ano dito pa? Nakakatawa yun, no? Magtitinda ka ng lasing pa. Kasi, labas tayo ng alak. Ano to? Inom din yan. Mga ganitong oras lang. Labas mo nga yung pinakamurang alak. Akala yan mo. Beer na beer. May black label pa ba yan? Ganda ko na. Dito to. Dito. Adway kayo, adway. Live na yan. Hindi siya brewery. Live na tayo. Oh, live na lang tayo sa mga Patreon. Yan, humingi kayo ng tulong sa kanila. Mga Patreon saints yan. Hi, Patreons! Hello. Hi, mga papa! Magpapasko na, kailangan ng pera ng banda. Kahit kami, kahit yung host. Evan. Ina. Joke. Ano mo yung time? Wala pa si Rex. Dala natin sa dito. Sigat tayo. Baka akala ni Rex doon. Hindi na dito sa kanina. Umupo na sa dito kanina. Ay, Ba't yan ba talaga yung pinakabuhat nila? huwag to, mahal to eh. Ayan, oh, yan. Papa-impress tayo konti sa ano. Baso, baso. Pero ano yung lalagay mo sa baso, ah? Oo. Baka gusto nyo dyan, no? Yan. Sino na yung gusto nang nalalagay sa? Ayaw mo kumuha ng baso, Mia. Sige, tawag ko lang. Nagbigay lang. Meron lang ano eh, black label na ano eh, Blandy. Abay, abay lang. Okay na? Okay. Start. Stop. Ay, sabihin naman natin kung paano yung style. Sino Joe Margie yan eh? No, ano. Ayaw nang palagi ko sa Middle East. 18 years sa ako. Labas mo nga yung bundok pangin eh. Yun yung resume niya, no? Yung mga fake like na sa likod. Ano yung experience mo? Ito po. 21 lashes. Ina. Ayan na! Oh! Start na? Start na? Oo! Ngayon na yung audio episode. Wala ka man lang sabi-sabi ng maganda. Excited ako. Excited ako.
Hindi na si Ivan na magsasabi, si Joe Martin. Hindi ko pinakiintindihan si Joe Martin. Wala nang buhangin projects. Mas prefer ko sana kung magsa-socialize eh. Si Joe Martin? Oo. Kaya yan. Kaya mo yan. Pinapagawa sa kanya ng mga Arabo yan. Si Oris E. My Habibi. Hoy, tinutugtog niyo ba? Oo, naglilid siya kanina. Yun o. Elena. Baka kaya din gawin ni JP ng ano, no, ng magandang, ng Doom Bracket. Welcome to the Cool Bars! Episode 752. Exclusive. On Spotify! Narito na naman tayo sa isang musical episode. Bigla ang musical episode. Kaya audio lang ito. Pero ito, isa rin sa mga nire-request ng Cool Pals. Ang my guest dito sa ating episode. Narito na pero bago yan, ako muna pala si DJ Martindero. Pasok mga suki. Sa loob ng camera. Napatan. Linya niya yung pata. Linya niya yung pata eh. Ah! Teka lang! Teka lang! Ito lang! Kailangan maganda! Narito ang Durakes!
namin siya sa magazine. Razor. Actually, ang starting point niya ay yung hotdog. Ngayon ay ballstar na ako, siguro tumutulo ang laway mo. Pinag-jump off ko doon. Parang ano yung susunod na song? Yugto, oo. Okay na yung mga tanong ako. Magpakilala muna sila. Pwede ka rin sa Goldstar eh. Pagkala tayo pag-iin mo sa Goldstar. Oo nga. Okay, pero yung Bold Star, ano siya? Okay, pwede pakilala ang Doom Rockets. The Doom Rockets. Yun, kami po ang The Doom Rockets. Ako si Jay Wilson, the vocalist. And I'm the creative rocket. Yan. Hanet? Ako si Whale on bass and I am the White Rocket. White Rocket. Teka lang. Ba't White Rocket? Kasi creative writer siguro siya yung susulat pa. Siya yung susulat. Ano yung White Rocket? White daw yung Kasi rocket. and white yung rocket. Ikaw yung Goldstar! Hoy, baka may Kala ko may ibang meaning eh. May Pala brown yun. rocket tayo na. Ano tayo? Baby rocket tayo, tanga. Ano ba si Adi na pizza? Ano? The Nonong Rocket. Nang pagtingin ko sa kanya, nagpadalawang tingin talaga. Sabi niya, ba't ulan dun? Ako ang ano daw, Ronnie Rockets. May sasabihin sana kayo si Rebs, anong sasabihin mo dun sa White Rocket? Ay, ang sinasabi sa'yo ng parlorista, ang pink. Dadali mo na naman dyan. Aga pa. Oh, may Occasion. may isa ka na. Tama na. Yung susunod ko na. Yung sa ating percussion. Ako po si Ian. Ba't pag mo mga rocket? Wala mo Siya yung walang rocket. Pakita mo na tayo yan. I'm the rocket. Beanie Rocket. Ako, hindi rocket. Binira. Binira. I'm the drummer. Ayun. Ako si Ken Liwanag. Ako yung pusher, hindi ako rocket. Bumarakit. Bumarami. Sino ba nagpa-uso ng rocket? Hindi na ba? Ngayon lang. Kasi di ba, na-inspire ako dun sa mga scary spies, sporty spies. Oo nga. Baka sakali magkaroon ng rocket. So, isa sa inyo, trans. Kasi yun. Balita Ay, tama yung isa na wala. Nagpapa-opera sa tayo. Oo, we wish you well. Goodbye rocket na yun. Bye, Rocket. Bye, Rocket. Rocket sa garapo. Dun sa kanta, balikan natin yung kanta na Goldstar. Kasi maganda yung story niya. Parang, ano ba to, parang revenge na, iyon mo ako, hindi mo ako pinansin nun. Tingnan mo ako ngayon. Actually, kapag unang nakapakinggan nila to, yung mga hindi nakikinig ng lyrics, yung parang hindi conscious sa mga songwriting, ang nasa isip na nila, ay, ballstar, bastos, gano'n. Pero sa ating mga matatalino, alam natin na it's a story of revenge, it's a story of bitterness. Oo, parang ano yan, yung parang pumapatak na naman ng ulan. Hindi naman siya tungkol sa ulan eh. Talaga? Tungkol siya sa... Bobo pala ako. Kasi Tungkol siya kailangan ko siya mag-uulan eh. sa slacker. Tungkol sa taman? Slacking, oo, slacking. Ginawang isulat niya yung ulan. So parang ganito rin yung principle no? Ako hindi ako nakikinig ng lyrics kanina. Kaya nalaman ko, revenge pala siya. Oo, kasi mapapakinggan mo. Pero, Pero natutuwa kasi ako sa melody. Oo. Talagang Masaya siya. Oo, sa aspetong yun. Parang contrast eh. Yes. Yung contrast yung lyrics versus dun sa melody. Na melody medyo upbeat yung melody. Oo, pero Masaya. malungkot, parang mag-ingat siya. No? Pero yung kabaliktaran ng vibe ng kantang Magdalena, nakakalungkot talaga yun eh. Like Freddy Aguilar. Oo. Para, tinatupok sa puti, kawal mo nilalaki. Diba? Ginagawa niya yan sa napakasawa niya. Sira. Pero pag Doom Rocket siguro gumawa ng masaya siguro. Oo. Magdalena, ikaw ay sawing pala. Parang ito, sa winapalat pa lang eh. No? Laki ng tennis. Kontra-kontra. Napulot mo malaki din. Sa winapalat. Sorry, paano? In a way, yung kanta, maaalilig ka dun sa Bolsa. Kasi tayo,
Ako, personally, mga geek, mga nerd, gano'n, di ba? Tapos, kayo ba ganun pa kayo? Do you see yourself na parang nag-transform kayo from geeky side, tapos biglang rockstar na kayo, tapos meron kayong niligawan nun, so kita kayo sa stage, tapos kinakanta nyo ng Big Feelings yung Polestar. Ako medyo nagtatransform to Boldstar na. Puso silang upat sa ano. Kaya pala white rocket. Totoo yan, nagpo-post kayo ng Oo, mga bad boy din. Hindi, kasi sinasayawan ka Sinasayawan ko yung mga Boldstar. Sa ano, Viva, Mga Viva Max na Viva Bar, Boldstar. ba? Viva Bar? Viva Cafe. Viva Cafe. Viva Cafe. May mga kaibigan siya ron. Ano yun? Dati ba, ano ka, nerd ka? Oo. Nerd ka dati. Pwede. Sino pinaka-nerd sa inyo? Ako na ata eh. Oo. Nerdong yun natin yun. Grabe ka naman. Outside din ako. Hindi, nerd ka din. Nerd. Nag-transform. Nag-transform na ako siguro. Nangyari kasi yan. So, transparent. Hindi Transparent. Let's say that. Kasi makakalit ka eh, parang di ba yung mga tao hindi pa ako din sa inyo, hindi kasi seryoso or Oo, kaya nga may joke ako na parang pa kunyari may time machine ako. Ako una kong pupuntahan, hindi historical, ano. Ang una kong pupuntahan, yung dati kong crush, gusto ko ipakita sa kanya kung ano na ako ngayon. Ay, At pipipiti mo siya sa future. Hindi, sabihin ko lang sa kanya, ganito na ako ngayon, takin na mo, grade 3 ka pa lang. Sabi na Ano yung paalam mo sa kanya ganito parang... Oo, hindi. Ngayon mo ako chupain. Kamahal ba natin yun? Parang nalaban dati yan. O sige, Pagkalawa kasi pumunta ng grade 3 siya, tanga ka eh. Tanga ka eh. Grade 3 teacher. Wrong time yung na-event. Oo. Kayo, may ganun kayo? Sa... Si JP nagsulat eh. Si JP, oo. Ikaw ba nagsulat? Oo, okay. May ganun kang ano na may gusto kang i-revenge. Wala naman. Pakalanan mo! Wala naman gustong i-revenge, pero kasi nung sinulat ko to, college, pero kaputukan ng tigawat ko eh. So parang mababa talaga yung ego ko. So parang, syempre dahil ang worst nun, wala akong nililigawan nung time na yun. So parang imagine ang loser, di ba? Imagine ko na lang pati yung babae, yung sitwasyon. Pero ngayon, tinutugtog ko na sa pool pad. So I think all things work together for the good. Bakit nyo naman naisipang dito tumugtog? Meron ba kaming ano? Meron ba kayo madudulot sa inyo? Ano nga, parang ma-inspire yung mga tao na merong pwede kong mag-transform into metamorphosis, di ba? From cocoon to Cocoon butterfly. Oo, butterfly. So parang kami ngayon, parang ako, ano lang, parang dati, ano lang, astringent number 3, okay na, parang okay na yung C3 oil. Kahit pa paano. Oo, namamalat siya. dati. Oo, namamalat siya. Maximil ka dati, Vince? O nung college, college. Number 3, 3 number 3, namamalat na yan. Ako yung way, ano, may T3 oil. May ganun pa yun, no? Basta T3 oil. Sa shampoo yun eh. Ha? Sa shampoo. Kaya pala. Kakutis na rin yung mga katulong sa subdivision nila. Kakutis na rin yung mga katulong sa subdivision nila. Di ba yung nag-ano, Ibig sabihin Ibang light ang ano yun. Nagano ka rin ba, Chinchansu, gano'n? Hindi ko gusto ako eh. Ano siya eh, Mena girl, Mena. Buti nga sa inyo, matino yung nagagamit niya sa akin, PH care. Hindi ko alam na Mukha pang ka page. Bakit mukha kang puke? Yari. Wala eh. Sa inyo ba, ikaw, sa dito, nandito sa likod. Tawa ka ng tawa dyan. Anong, may gusto kang i-revenge na babae? Ayan. Yan na. Hindi mo na rito, pangalanan mo. Malapit na ako drama ngayon. Ay mo. Pangkain mo na sila. Pangalanan para mag-viral tayo. Wala naman. Ay, okay. Si Pido ba yan? Kamukha mo si Pido. Hindi, ano yan? Si Carlos Yulo na napaluwagan. Ayaw mo tumbling. Si Carlos Yulo na tinaman na mag-jumping. Ayaw mo na, mag-drop sila ko ma. Si Carlos yung natapilok. Revenge. Ayan, mukhang sa inyo siya mag revenge eh. Bali, gusto ko lang talaga maging drummer. Napaka-loser. Sabi na mo, lagi tinawag ganda. Drummer lang. Music lang. So, music lover lang.
Pero pag bastard kayo, no, yun ang malakas maka-trigger ng ganyang emotions. Oo. Or yung talagang marami kang insecurities, nagyawan, napapahanon, talaga wala na. Support. O parang ginamit, Kaya di ba after ng break up, yung aayos, yung nagpapagupit, yung nagpapaparlor, parang maganda siyang, kasi parang nag-ano kayo, yung new beginnings. Kaya ang ganda pakinggan yung Bold Star kasi pampalakas siya ng loob na mawawala din yung tagyawan. Yeah. Babalik din yung buong kaso, parang hindi. Nasabi mo ang new beginnings. Yan. Di ba, marami na kayong banda. Iba-iba yung banda ninyo. Ngayon, itong banda to, in parallel dun sa ibang banda ninyo. O ito lang talaga yung existing na banda ninyo. 5. Parang, Ito yung active eh. Ito lang yung active. Parang ito bigla yung naging active ng... Hindi na lang namin namamalayan na parang active na pala itong banda. Oo. Parang ano, so, parang nagpa-function lahat. Pero parang ito ngayon yung main na focus namin. Paano ba ito nabuo? sa pandemic. Oo. Ano to, nag-start to, nung pandemic, gumawa ako ng mga music sa internet. Record ako sa bahay, post ko sa internet. Tapos parang nakita nila, kasi yung time na wala na akong pangarang mag-live, mag-banda. Parang, nag-exist na naman yung mga home internet artist. So parang okay na to, maglalabas naman ako ng mga kanta sa Spotify or whatever, sa YouTube. Yung nag-post ako, parang nag-message si Wayne, parang, Sir, gusto niyo po ng backing band? Hindi ko pa siya kilala noon. Oo. Ay, di, Ganyan yung boses niya, sa sir. Facebook. Nung pinasa ko siya, ganun yung present ko. Ako nga pala si Mike Rocket. Gusto niyo po ng backing band? Tapos, Hindi mo ba naka-mini-skirt siya? Yung ano kasi, nung pandemic, yung isa namin banda, ako yung vocals, nag-decide kami na mag-cover ng kanta na. Na-addi kami sa mag-cover online. Kasi walang gig eh, parang puro online. Oo, Online. tapos yung isang kanta, yung Takeshi's Castle, originally ng kanta ng Kiko Machine. Kiko Machine. And napag-decide na namin na Invite natin yung Kiko yung Machine. original na vocalist ng Kiko Machine kung pwede siya yung kumanta dun sa ano. So parang collaboration. Sa cover song. Eh, pumayag. so, wala sila ng -1 kumbaga. So, sorry alam ko naman na pumayag siya. Pero iba rin yung kapal ng ako. Try lang. Kamusta naman yung first impression yung kay JT nung kinausap? Hindi mo mararamdaman yung air. So, Ay! humble. Grabe naman. Kung baga kayong lahat Idol namin siya. idol niyo to si Wala high school. Oo nga, sabi nila, ano daw, parang high school daw. Huwag mo na sabihin high school. Bata ko Ito ang pinakamatanda ngayon dito dito. Oo. Hindi kasi IT eh. Mas matured. 19 pa lang yan. Kasi nga IT kaya ngayon. Oo, sa monitor niya kaya lang yung mga matanda. Oo, kayo mas matanda. So, pero very interesting kung paano nabuo yung banda kasi from idol nila, niyaya nila. Ano naman ang tingin mo, ba't ka napapayag yung dalawang to? Nung time naman na yun, parang, of course, pandemic is walang gagawin. Tapos parang yung unang nag-practice kami, Sir, practice po tayo, hindi na-practice kami. Kami nagkakapangan kasi hindi ko naman sila kilala personally. Online doon, nag-practice kayo? Hindi, sa studio na. Hindi magkakaroon na ng Yung gig. pwede na lumabas. O, pwede na lumabas, magkakaroon ng gig. Tapos tinanong ko siya, Brother, magkano bayad sa backing band nyo? Kung kami daw yung banda, magkano daw TFD siya? Magkano yung TF nyo kayo yung backing band ko? Sabi niya, hindi sir, ano to, libre to, parang gano'n. Sabi ko, walang bayad. Kung kikita sa atin lahat. Equal share. Nakihati pa kayo dun sa... Bibigyan na nga na kayo ng 250 nga eh. Oo, nakihati kayo sa TFJB. Tapos? So yan, after nun, parang... meron pa rin sa epekto, tama namin si Dave. Hindi, pero parang sa dynamics dito, kumbaga parang ang mas ang tawag doon, parang directional. Parang in a way, parang management. Kagaya siya yung kumakontak sa mga organizers way. Yun. So, Kanya yung role. siya yung parang pinakamaasahan doon. Naghahanap pala kami ng manager para... Oo. Kasi ang hirap eh. Oo. Ang hirap eh. Kami adulting. OG Diaz, sino ba?
Manay Loli, Mr. Bean, Boy Abunda, yun. Ay, teka, ano ba? Mami Yulo. Boss Big, Boss Big. Boss Big. Boss Big yan. Yung mga nasa listahan namin. Kung baka sa'yo, JP, yun ang weakness mo naman. Kaya na-appreciate mo din yung mga binibring nila sa table. Oo. Kasi may dynamics dyan eh. Parang good cup, bad cup. Di ba? Parang yung manager yung, ano ba kayo? Ang tagal-tagal ng lineup nyo ah. Tapos yung artist yung, pasensya mo kasi manager ah. Ganun ang dynamics. Pero hindi naman siya masugit. Kasi ganun din, nakaka-relate ako kasi ganun din yung dynamics namin sa Full Pulse. Parang si GB yung si GB yung good cup, ako yung magbabad. Yan. Parang kailangan siya, parang necessary siya sa dynamics. Yin yang yun. Pero may narinig na nila, alam niyo na. Kaya bahala magpasensya. It's a strategy po. It's a strategy. Pag nung na-start na kayo mag-practice together, yung kinanta nyo na Ball Star, o nagawa na yun, o ginawa nyo yun as banda, o matagal na siya nakakaya? Actually, Kiko Machine siya. Tapos yung arrangement yun ng Kiko Machine medyo punks talaga. Gano'n, di ba? Tapos, nire-record ko siya sa solo ko. Nasa Spotify ngayon na parang ganun arrangement, country. Tapos, after nang pumasok sila, dinagdagan din nila ng flavor na country pero may pagka rock and roll na. Parang rockabilly. Ano tawag? Rockabilly. Rockabilly. Parang... Yun yung didescribe yung tugtugan ng Blue Buckets. Ay, hindi. Or dito lang sa Ball Star. Sa Ball Star. Di ba nagkaroon na kasi kuha kay Joey G, nagkaroon na ng issue. Baka naman tayo yung Pinagbawalan ka ba? Ako ba, pinagbawalan ka ng Kiko Machine? Ay hindi, parang ako yung songwriter. Sila yung bawal. Sila yung bawal. Kung sabihin nila sa akin na tutugtugin namin to, okay lang. Kuha lang ako ng royalty. Hindi, okay lang. Kasi nakita banda nila, di ba, mga pangalan ba yung mga fine arts? Fine Arts o sa Kiko Machine ko. Si Manix. Manix. Manny Sabrera, yan si Billy Gary, Billy Reyes, yan, na Stone Free din, pati Black Knight, tumutugtog din siya. So, Sa inyo, sa Kiko Machine? Oo. Tahimik lang siya pero marami siyang... Hindi naman si Glass na kasi tahimik lang siya sa kanta. Hindi niya ba ilang sa Ikaw kami? yung studio natin, ano? Refresh! Ay! Manix sa bibig! Siya yung tagamando. Kasi si JP, nakatrabaho niya na halos talaga yung mga sikat na singers, songwriters, banda. Yeah. Na, humingi ka din ng payo, nakapag-nag-ibig sa research, humingi ka ng payo or bigyan ka ng payo ni Eric. Ayo. Tama. Ano yung, pwede mo i-share yung moment? Yun ang dahilan kung bakit ang pangalan namin ay The Doom Rockets. Kasi ang original na pangalan namin, kasi nga di ba nag-start as a solo project ko, tapos parang naki-jump sila. So, naturally, ang naging flow nun, ang naging pangalan namin nung tumutugtog kami, JP Quezon and Company. Wala kami maisip. Oo, kumbaga parang JP Quezon, tapos parang nag-add sila, so parang JP Quezon and Company. Parang VST. Kasi parang JPC and Company, parang inspired sa Wala VST pag and bibili ng t-shirt sa inyo. Ano, JP, t-shirt din ka, ano sa t-shirt eh. no? Oo. Tapos parang ako naman, una pa lang, parang ina-acknowledge ko naman na, okay. Okay, law firm kasi. Walang, Pero kasi nulit yung ultimately walang dating. For 2 years. Pero kasi parang nanggaling ako sa, okay, this is parang nagsimula sa solo project, sumama sila, okay. Hanggang sa finally, we landed a distribution deal sa Sony Music, The Orchard. Tapos okay na, naka-record na kami, naka-schedule na lumabas yung aming kanta. Ngayon, si Ellie, kapitbahay ko, kaibigan ko. Pinarinig ko yung parang primer ng kanta. Pinarinig ko sa kanya. Tapos parang through message, sabi niya, ang ganda raw, parang it's a good ABBA song, parang ganun dating. Pero yung dulo, wala ka bang maisip na mas creative kaysa sa A Company? Ganon. So after nun, dali-dali yan will. Sabi ni Eddie, ano daw, kailangan daw ng mas creative kaysa sa A Company. Isip kami, ano mga naisip natin? And corporation. And science. Marami kami na... Cooperative. Cooperative, dito minsan, iba-iba.
hanggang sa nag-end up kami, okay, the Doom Rockets. Ganyan. Meron mo siyang pinahugutan yung Doom Rockets. Well, as an exercise, we just need that time, we just need a name that will resonate yung parang yung ethos ng buong banda, which is parang may pagka-geeky pero rock and roll. At ang aming pet na iniisip parang dating pag narinig ko parang Wizard, parang ganyan. Oo. Di ba parang hindi mabigat pero may oomph. May punch. Oo, pero geeky pero cool. So parang nag-end up kami with the Doom Rockets. Tapos after nun, dali-dalihan ko, Ellie, we are now the Doom Rockets. Tapos sabi ba niya, buyo nga ulit? Thank you, sir! Uy, bilis ganda. Yan. So ngayon, sa band profile namin na updated, nandun na Ellie Grandino, suggested, may gano'n na. So part na siya ng history namin. Galing. Oo, so nakadikit na siya sa history namin. Pretty much like Mark Chapman. Mark Chapman, Siya yung pumatay kay John Lennon. siya yung pumatay kay John Kala ko Lennon. tatay ni Tracy. So hindi na makaalis sa history ni Mark Chapman si John Lennon at sa history ni John Lennon si Mark Chapman. Nakadikit na parati. Parang ganun sa amin si Ellie Buendia. So si Elia papatay sa inyo. Sabi ko, bakit? Ang ganda Part na ng history. Galing ba yan daw sa Warhammer, yung Doom Rockets? Actually, nag-research kami may nakita nga ako parang Doom Rocket sa Warhammer. Pero parang walang connection. Maganda Parang, pala maging jackhammer. mas ano siya, mas Si Dr. Marvel. Marvel. Mas Marvel. Marvel. Dahil kami Marvel fans. Okay, hindi. Hindi. Talaga po kay Gano isa pa. Sabi niyo, huwag niyo usama dyan ha. Hindi mo Marvel. Bakit hindi ka humingi ng payo dun sa isa mo pang kapitbahay? May isa pa siya kapitbahay? Oo! Natatanungin natin kung may atras pa sa kanila ang Ben and Ben! Ayun. Ito para kapitbahay ko yung isang Ben. Ako hindi ko alam specifically kung sino siya ron. Sino Ben? Isang Ben na yun. Pero nakita ko siya Yung nagja-jogging. boto. Si Ben yun, si Ben. Tandaan mo. Nakita ko siya nagja-jogging dun sa bahay namin. Kasi ano siya, parang 10 minutes away from my house. So, kung may atraso, siguro ngayon pa lang, mananawagan ako sa inyo, since kapitbahay tayo, I want, we are pleading, not one, we are pleading for a collab. Yun? Isang indie band na struggling, na naghihirap, na kapitbahay nyo, na kumakain ng asin sa kapitbahay nyo, sa gitna ng village ng mayayaman na to, may isang kumakain ng asin doon. At ang tanging pag-asa ay a collaboration with Ben and Ben. Ang pag-collaboration to. Kaya nasabi naman natin na ang Doom Rockets sa Ben and Ben ay nagmamakaawa. Nagmamakawa ng collab. Collab! Paano collab yan? Gagawa kayo ng kanta together? Or jogging. O kakanta sila ng song or a-add kayo dun sa kanta Ay, sa pagkakataon nito, kahit anong gusto nilang collab. Pwede. Oo, parang... I-cover nila yung Polestar. Mag-hinirang pa ba kami? Parang gano'n, di ba? Mahiwagang Polestar eh. Oo, pwede. Mahiwaga. Oo, kahit ano. Actually, may isa pa akong kapitbahay. Si Jerome Velasco ng Gati. Nagdadun din yun. Oh. Saan pa kayo nagkakatila lahat sa musical village? Surprisingly, ang dami. Tapos sa kabilang village si Ellie. Ang security guard ka ba, Tubero? Guard! Sobrang musical nung yung village. Oo. Pero, isa, wala pa akong nakaka-jam, wala pa akong... So talagang kawawa talaga, wala struggling, alam mo yun, parang talagang binabaliwala. Guys, so ano bang estado ng Doom Rockets ngayon? Pagdating sa... anong level na ba kayo ngayon sa industry? Baby pa lang na. Nandun kami sa level na nag-aantay kami ng himala.
kung may mangyayari. Yeah. Marami yan. Kasi Very active, pero ayun. Kasi yung tugtugan niya eh. Talaga. Oo. Pero alam mo yan, nag-uusap kami kanina, si Joma, yung aming podcast coordinator. Habang nag-aantay, pinaplay namin yung music niya talaga eh. Uy! Tapos, talaga napapasayaw ko eh. Parang gano'n ba talaga yung gusto niyo sa tugtugan niyo? Eh, parang upbeat na gano'n. Actually, related yun dun sa pangalan ng Doom Rock. Yan. Yung kumbaga Doom, parang negative siya talaga. Doomsday. Oh, parang Ganun. Negative yung ini-imply niya na yung kahulugan. Tapos yung Rockets positive kasi siya eh. So, paano natin i-take yung negative na nangyayari sa buhay natin? Oo. Parang isasayaw namin to. Parang ganun. So, kung i-analyze yung lyrics ng mga songs, negative yun eh. Actually, mga bad experiences. Pero mapapadisco ka, mga papasayaw ka. Mga ganun yung gusto namin mangyari. Ang naisip kong description sa inyo ay boogie sa apoy. Sa boy, Pwede maging kanta namin yun ah. At ngayon naman ang kakatahi lang ngayon ay Boogie sa Boy! Puta yung audience. Paano naman yung proseso yung ganyan? Kung may mga idea nag-spark na ako ang kanta, gano'n kabilis yung proseso ng pagbuo? Melody muna o lyrics? I'm a lyric guy. Lyric guy. Lyric guy ako. Parang gusto ko unahin yung reason bago the execution. Ay, tanong ko si Ryan Rems, ano ba yung reason ng Boogie sa Apoy? Yan. Ang galing ng bukuli ni JP doon. Hindi, may beat dun eh. Habang sumasayaw ka, sinusunog ka. Kakaiba. Torment in hell. Oo, di ba? Eternal torment. Oh, kasi hindi ka na makakalabas dun eh. Hindi mag-boogie ka na lang. Parang you can check out anytime you like what you can Ano mga kademonyo yung mga sinasabi mo? Christian band to. 80s, oh. So paano yung kuwari? Pag meron ka ng lyrics in mind, do you present it to the band na meron ako nasulat, ganito, sasabihin mo yung background, Ay, backstory? hindi. Parang, okay. Ito, sikreto to, makinig kayo. Yung mga... Hindi, ang unahin ko yung topic. Tapos, halimbawa, topic ko ay isang lalaking bitter kasi nga hinindihan ng nililigawan niya. So after that, I have to choose ng emotion. Malungkot ba? Masaya ba? Habang sinasabi ba niya to, umiiyak siya. Habang sinasabi niya to, umiinom siya. Habang sinasabi niya, parang context, parang I have to mapakumpleto yung context. Oh. Tapos after na nun, saan ko na ilalapat? Okay, kung ang context ko ay sinasabi niya, pag naging gold star ako, hindi na kita papansinin. Pero in the context of sinasabi niya to, halimbawa, nandun na siya sa, tatalon na siya sa building. Halimbawa lang. So I have to search for a chord na parang magko-complement doon. Minor ba? Of course, mag-iiba yung kapag kasabihin niya, pag naging bold star ako, hindi na kita papansinin in the context of lasing siya. So mag-iiba na naman ang dynamics. So parang kaya nagiging, in a way, madali lang yung song process. Kasi parang kinakalkan mo na yung context. Pinpoint mo na lahat. Oo. Tapos pag okay na yun, arrangement, it will just flow naturally. Oh, masaya siya nung sinasabi niya to. Ganda. Isang araw kaya mong buuin yan. Oo. Actually, kapag na ano mo na yung process na yun, yung context. Halimbawa, bigay ko yun ng kasabihan. Ayoko nang mabuhay, pero in the context of nasa diskuhan siya, tapos naubusan siya ng beer, halimbawa, di ba? Kung nagkakaroon ng ibang dynamics kasi yung ayoko nang mabuhay pero depressed siya. O kaya ayoko nang mabuhay pero in the context of kasi nawalang sinain. So, nagiging clear kung paano aatakihin yung song, yung arrangement. Yung ganyang Hindi nakinig itong mga to. Grabe mo sa Hindi namin nalalaman. Kanina po nagsasalita ka. Oo, hindi pero galing. Pag yung ganyan klaseng thinking na madali nilang makatch on kasi bago pa sila ganun. Kasi explain ko sa kanila ko, bold star, gusto bitter lalaki, pero gawin natin medyo siya, parang Tapi. parang kumbaga parang yun, parang paano yung sinasabi.
pag naging Bolstar ako, ganun ba? Or, alam mo, kung naging Bolstar ako, or, di ba, parang iba-ibang dynamic. So sa lahat, alam mo sa lahat ng mga nag-guest natin so far, ito yung best na explain kung paano yung proseso ng pagsulat. Kasi marami mga aspiring na mga full pals tayo na gustong maging pagsulat. So kahit sa comedy, pwede namin gawin. Ginagamit din namin yan eh. Yung context. Yung Wala ka nang maitanong sa tubero eh. Aking yan. Oo. Hirap niya, hirap. Kausap yung mga yun eh. Salamat. Yun, pati yung Ultimate tubig. Sa tubig. klaro yung emotion ng tubero. Kumbaga parang fix na yun eh. Parang Oo. Actually yun, iba din yung feeling na parang nalabas mo yung sama ng loob mo sa buhay. Pag napakinggan mo. Nagtuturo ka ba, JP? Oo. Hindi. Nag-ano lang. Nag-tiktok. Pero hindi ka naging prof sa UP or sa... Ay, na-invite ako sa mga school, pero in the context of graphic design. No, pero hindi yung songwriting or whatever. Ito bang, ano mo, karino mo sa graphic design, parang, ano mo na, ang galing ko na dyan eh. Gusto ko na naman sa ibang ano. Parang nabubore ka naman dito, kaya mas pinofocus mo yung energy mo dito sa... Ay, hindi naman. Parang sa pagkakataon na to, parang yung, nandun ako sa point ng buhay ko na parang anything goes. Na parang, ayun, kakusapin ako ng isang director, si Direct Nico. Okay. Gawa mong jingle. Tapos parang, imbitahan ako, gawa ka naman ng logo sa akin. Gawa ka naman ng gig poster. So parang, lahat siya naka-on. Parang naka-on lang siya. Tapos parang free for all. Gusto niyo magpagawa, anything. That's why I call myself the creative rocket. Sa mga hindi nakakaalam, si JP Cuiso nang gumawa nung kinakanta ni JP dun sa Mighty Robo. Yung song ng ano, Theme Masyo song. Bagobi. So, yan. Ano binigay na direction sa'yo ni Direct Nico nung... Maskman. Maso? Siya, ganun naman yung parang I want the old school 90s robot show feel. So parang ganun, with that, kailangan ko yung cheesy, di ba? Yung sugod, laban. Parang ganun ka-cheesy. Alam mo, ginessage ako ni Nico, no? Ito yung theme song, baka pwede mong memorize para kantahin mo. Sa ano, kasi tinuturo ko yung kanta sa TV. Yes. Pero maganda yung melody kasi niya na hindi mahirap ma-memorize yung ano. Kasi ramdam mo nga yung bawat ano eh. Bawat stanza niya, yung parang level nung Yes. gagawin nung ano, nung robot. Ang galing. Thank you, thank you. Tagapagtanggol! Totoo bang ba? Kinuha niya talaga yung lyrics na ano eh, mabilis mong maintindihan kasi alam niya na ikaw yung kakanta eh. Oo, tama. No big words, no big words. Oo, no big words. No. Totoo bang nakikinig ka ng full pals, JP? Oo. Kasi nga, okay, the connection is the graphic design, illustration. So kapag may project ako, automatic yan, it's either, ano lang yan, it's either yung mga Richard Herdarian, or preaching, or Bull Pals. Okay lang, may So, tetest ka natin, Tetest natin. tetest natin kung talaga nakakakita. Babas na yung kapangyarihan ng Bakal. Round of applause sa iyo! Sabi ko na kanina, siya yung bias ko rito. Magbubugi kayo sa ibe. Buki sa food. Na-inspire ka na. Ako, ano ko eh. Ayun na, Adi. Nagawa kami ng traffic picture lang sa Rams para... Bakit saya na? Pero yung gumawa daw, ikaw ng version nung nag-guess yung Tanya Marcova, gumawa ka ng version ng High-End. Oo. Paano yung version mo nun? Kasi nalaman ko yung context nun eh. Yung pala, hindi, parang actually parang Bolstar din na parang high-end to. Ginawa ko lang mas mabagal. Hindi ko na, pero mas mabagal lang siya. Parang di ba sa kanila yung parang fun. Kaso high-end ka. Para sa akin, kaso high-end ka. Mas malungkot, mas ma-emotion. Parang, hindi kita makuha. Ganun. Ito, naka-post online. Oo, naka-post online. Sa TikTok ba ito or sa Spotify? Sa lahat. Sa lahat. Yan po. Gusto ko pa yung version ng sa JP Cookies on Facebook. Oo, sa lahat. Ano naman ang may next pa kayo na ano? Di ba may bago ba kayo lalabas na ano? Yes. Single? Nakalabas na. Nakalabas na. Kakantahin kayo ba? Kaya hihimayin natin yung lyrics. Sige. Ano? Ngayon makikinig na ako kasi ngayon kanina nadala ako sa melody. Ngayon pakikinggan naman natin ng lyrics. Nandito ulit! The Doom Rockets!
Ito, pakinggan nyo to. Simula pa lang. Nakita kong best friend mo nasa kama ko. Nasa kama ko, nasa kama ko, nasa kama ko, nasa kama ko. Alam ko na masakit na papikit sabay na tulala. Nakita kong best friend mo nasa kama ko. Sabi ka raw bilang pagsisisi ay laging nasa huli. Ngayon ay nagsusuot na ng pantalon. Sige lang hatawin mo ako ng LV mo na bag. Sigawan, duraan, gagawin lahat, di ako kapala. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Magsimula na parang bago, huwag mong isipin ginagago. Ngayon'y lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Eh paano tong best friend mo? Hangling paro, hinakit niya ako. Siguro'y naiingit yata siya sa'yo. Pero alam mo, sa totoo lang naman, di naman ako sa'yo'y nagyayabang. Sa aking marami ang nakaabang. Matapos kong sabihin yan ako ayong sinampal. Tumaas tuloy ang kilay mo at ang sabi ang kapal. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Simula na parang bago, kung mong isipin ginagago. Ngayon'y lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ngayon ako'y nananalangin, sana ako'y patawarin. Gagawin lahat para manumbalik ang tiwala. Simula na parang bago, huwag mong isipin ginagago. Ngayon'y lumuluhod, walang ibang masabi kundi sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Ayan yung huli
kulong. Sorry na, sorry na. Isa pa, feelings. Ayan yung huli pero di kulong. Sorry na, sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Galing, galing. Bago tayo umpisan, Rebs, ano ang huli pero hindi kulong? Sample. Below 50 ka. Hindi, syempre, pag kasama mo yung pinakamamahal na kabit, oh, Yun ba yun? Ito yung nakalabas na sa Spotify. Yes, nakalabas na sa Spotify sa The Doom Rockets. Distributed by Sony The Orchard. Yan. Huli pero, ayun ba yung title? Sorry. Sorry na, tapos merong Open close. open close parenthesis, huli pero hindi kulong. Pero, Actually, nakuha namin yun. Kasi diba, pwede namang sorry na, tapos yun lang. So nilagyan namin ng sorry na, huli pero di kulong. Kasi nakita namin yung sa Orange and Lemons. Diba nakalagay doon, ano itong title nun? Pinoy ako. Hindi. Pinoy ako, pinili. Nakalagay talaga yung title talaga hanggang kailan. Pero sa close parenthesis, uwi ka na baby. Sabi ko, well, I think kailangan natin gawin to. Umuwi ka na, baby Kasi natin. tingnan mo, hati yung makalala mo eh. It's either sorry na or huli pero di kulong. Yun ang naalala ko eh. Kala ko yun yung title, huli pero di Oo nga. ko. Buti na lang, nandun din sa title. Lagay namin. So pag ni-research nyo, lalabas yun. Ako kasi nagre-represent sa mga tanga. Ito ba dahil sa advertising background mo, JB, na nakakaisip ka ng mga ganyan about simple as putting that one line para In a way. Oo. Pero parang sa lyrics ang pinaka-inspiration ko, ewan ko kung may nakikinig sa inyo na Cool Pals. Si Jarvis